Buhay sa lahat! Andito po tayo ngayon sa ating tutorial tungkol po sa signed documents na requirement po ng ating developer na si Philip. I-share po natin ngayon ang tamang pagkapirma at pag-fill out nitong ating form para hindi naman po syempre masayang ang inyong oras at hindi rin po masayang syempre yung ating legal document. So ngayon po i-share po natin ito sa ating screen. Welcome po sa ating Freedom Business International Tutorial Number 23, Signed Docs Requirement. So ako po ang inyong lingkod, si David David II, isa pong real estate broker po sa Pilipinas with PRC 001290. So ito po ang ating mga signed documents. Pag spot cash po ang kinuha ng ating client, so more or less po yung house and lot or condominium po ang pag pinagpipilian dyan, no? Parehas lang naman po yan. Ito po yung ating tinatawag na mga documents na kailangan. Sa house and lot po, yan po ang kailangan pong pirmahan ng ating kliyente is yung deed of absolute sale, which is 8 pieces po yan sa isang set. Sa condominium naman po, deed of absolute sale, 8 pieces. And kasama po dito yung deed of assignment of rights to limited common areas o yung tinatawag na DORWALCA. So ito po yung pag may mga condominium po na may balcony, meron pong ledge or laundry cubicle sa taas or parking. Yan po yung ating pinipirmahan. Pag mga condominiums po na walang ganon, hindi naman na po kailangan. So sa deferred cash naman po, ito po yung 24 months kadalasan, 36 months, zero interest po. Sa house and lot and condominium din. Sa house and lot po, we need contract to sell po 5 pieces yan. And yung deed of absolute sale, 8 pieces sa isang set. Sa condominium, the same thing po, contract to sell and deed of absolute sale din, plus yung DOWALCA nga na tinatawag. And ito naman po yung sa bank financing, house and lot, and condo. Sa house and lot po, ito po yung kailangan natin. Contract to sell, deed of absolute sale, and yung deed of real estate mortgage. So yan po ay 5 pieces sa contract to sell, 8 pieces po sa deed of absolute sale, 8 pieces po sa DREM na tinatawag. Sa house and lot naman po, the same thing, plus may proxy po siya na 2 pieces. Sa condominium, yan po yung ating kailangan. Contract to sell, deed of absolute sale, deed of real estate mortgage, plus proxy. Sa house and lot, wala po yun. And the WALCA. So yan po yung mga kailangan na documents na kailangan pong pirmahan ng ating mga kliyente. So yan na po, umpisahan po natin dito sa tatlong dokumento, no? Yung contract to sell, deed of real estate mortgage, and deed of assignment of rights to limited common areas. Kasi po, pare-parehas lang po halos yung format dito. Kaya po, inisa na lang natin siya. Sample po, ito po. Lalo na po sa mga nakakapanood dito at kailangan ng pumirma, no? So ito po yung itsura po niya, no? Yung contract to sell, yung pinaka legal document po natin. Yan po yung contract to sell. Mapapansin niyo po sa baba, there's a portion po sa baba, ayan po yung may arrow na red, nakikita niyo po sa screen, and box na red, dyan po tayo magpipirma. So i-zoom in po natin yan if ang client po ay single or widow or widower nga na tinatawag, dito po siya magsasign. So kailangan niya po ilagay ang kanyang printed name. Sample po si Juan de la Cruz. Sa taas po nun yung signature. So make sure lang po na hindi po lalagpas dun sa line na yan, yung daan po yung heavy line na yan, no? Nakalagay po, di ba, please sign here. Wag po lalagpas dun sa heavy line above that. Dapat po nasa loob nung pinaka-box na nandito sa baba. So yan po, no? Juan de la Cruz and yung signature niya. What if naman po yung single nating kliyente na si Juan de la Cruz ay may co-borrower na isa, no? Kunwari kapatid niya or kung sino man, na single din. So ito po yung kailangan pong gawin. So again, pangalan po niya, tsaka pirma, plus yung pangalan din at tsaka pirma ng kanyang co-borrower o yung co-owner. So ganyan po, again, wag po lalagpas dun sa pinaka-heavy line dito sa taas. What if naman po si Juan de la Cruz ay meron pong co-borrower or co-owner pero married, no? Kunwari kapatid niya na merong asawa. So ganito po siya. Pipirma po si Juan de la Cruz, kasama yung kanyang pangalan. So signature over printed name. Kasama po yung kanyang kapatid o kung sino man yan. At yung spouse noon. So yan po, tatlo po silang dapat pumirma dyan kung sakaling ang co-borrower o co-owner ni single na si Juan de la Cruz ay may asawa. So yan po, no? So tatlo po yan. Ito naman po yung isang scenario, what if po nasa abroad po sila lahat, no? Nasa abroad lahat. So ang rules po ngayon ng PhilInvest as of 2024 po, no? Yan po ang kanilang ini-implement ngayon. Kung yung AIF or yung tinatawag na attorney in fact or mas kilala sa representative or SPA, narinig lagi natin yan, no? Nung kliyente na single, ganito po ang gagawin. Printed name pa rin ng pangalan ng kliyente. Take note po hindi pangalan ng AIF or representative, no? Pangalan pa rin po ni Juan de la Cruz, pero pirma ng AIF. O, yung pinaka-SPA nga na nakagawian na tinatawag, no? So yan po ang kailangan gawin dyan. Pangalan ng kliyente mismo na single at signature ng AIF pag pinadala sa kanya sa Pilipinas. Kasi kadalasan po hindi na pinapadala sa abroad yung dokumento. So yan po.
What if naman po yung ating single na buyer ay merong co-borrowers at nasa abroad din yung kanyang co-borrower. So mangyari po dyan, again, pangalan po ng kliyente pero pirma ng AIF. At pangalan ng co-borrower pero pirma pa rin ng AIF. Ayun, so dalawa pa lang pipirmahan dito ng AIF, yung sa single na buyer at saka dun sa co-borrower. So what if naman yung single nating buyer ay merong co-borrower pero married yung co-borrower niya? So ganito po ang mangyayari. Pangalan ng single buyer pero pirma ng AIF, pangalan ng co-borrower pero pirma pa rin ng AIF kasi siya ang nasa Pilipinas, and yung asawa ng co-borrower at signature pa rin ng AIF. So lahat po effectively, tatlong pirma po yan, AIF pa rin o yung SPA o yung representative ang pumipirma in behalf dun sa tatlo. Yan, clear po ba? At ito naman po, what if married naman yung kliyente? At ito naman yung kliyente mismo ang magpipirma. So ganito po siya, no? Si Juan de la Cruz, pipirma po siya dyan at yung kanyang spouse, let's say kunwari po si Maria de la Cruz, ang kanyang asawa, so dalawa po silang nakapirma dyan at pangalan nila. Paano naman po kung may co-borrower silang dalawa, no? Kapatid kunwari ng isa sa kanila, so ganun pa rin po, si principal buyer, si Juan de la Cruz at ang kanyang asawa na si Maria de la Cruz plus yung co-borrower na single. Yan po, no? So tatlo po silang pipirma dyan. Kung in the event na lahat sila ay yung present during that time or naipadala yan sa abroad or nasa Pilipinas sila. So sila mismo po ang pipirma niyan. But if naman po married po at married din ang co-borrower. So apat ito, no? So si Juan de la Cruz, si Maria de la Cruz, si Pedro Penduco at ang kanyang asawang si Rosa Penduco. Ayan, mga sample lang po yung mga pangalan, no? So yan po, apat po silang pipirma dyan, considering na sila ang pipirma during that time. Ito naman po isang scenario, what if yung AIF SPA representative ang pipirma para sa married client pag wala sila sa Pilipinas. Ayan, ito po, no? So ganun din po, no? Pangalan pa rin ng kliyente pero signature ng AIF, pangalan ng asawa niya pero signature pa rin ng AIF. So dalawa pong pirma dyan, si AIF ang magpipirma. Huwag po ilalagay ang pangalan ng AIF dyan kasi mali na po yun. Dapat po ang nakalagay dyan ay pangalan pa rin nung mag-asawa na may-ari. At in the event naman po na merong co-borrower, ganun din po, pangalan ng mag-asawa pero pirma ng AIF, pirma ng AIF at yung kanyang co-borrower na single at pirma pa rin ng AIF kung wala siya sa Pilipinas. Pero kung nasa Pilipinas po, pwede naman yung co-borrower ang magpirma niya. Ito naman po yung scenario na married po yung ating buyer at married din yung co-borrower. Again po, ganun din po yan. Pangalan ng lahat, no? Pangalan ng mag-asawa, pangalan ng dalawang mag-asawa na co-borrower. Pero ang lahat po ng pirma niyan, kung sa Pilipinas at si AIF ang pipirma, apat po yan na pipirmahan niya. Ito naman po yung likod ng dokumento. No? So dito po yan, makikita niyo po sa may bandang gitna yan, sa baba, medyo lower, ano po yun, no? Mas mababa ng konti sa gitna, mayroon pong red box dyan and arrow, di ganito po ang pagpirma po dyan. So pag single po ang buyer at siya mismo ang pipirma, dito po sa buyer portion, may nakalagay po dyan, please sign here, ganito po ang pagpirma. Itaas po ng konti from the line kasi po piniprint po ng ating developer, si Philinvest, yung pangalan po dito ng client. So kung masyado pong mababa yung signature, baka matakpan po yung pangalan. So iangat po natin ng konti katulad po na nakikita nyo sa screen. So ganyan po siya. Kung meron naman pong co-borrower, ang single nating kliyente, again, ganun pa rin po, pirma po siya doon sa buyer, pero yung kanyang co-borrower, co-owner, hindi po dito sa spouse magpipirma, kundi sa baba nito. Katulad po niya. Yung nakikita natin sa screen. Yan po, no? At paano naman po kung ang ating buyer na single ay merong co-borrower na married? So, ganun pa rin po, pipirma po si buyer dito sa taas, itong buyer portion, at yung kanyang co-borrower dun sa baba ng spouse, at sa baba pa po nung kanyang spouse din, yung sa co-borrower, kasi mag-asawa sila, no? So, ganyan po magiging itsura. Huwag po lalagyan yung portion ng spouse kasi single pa nga si kliyente. So, ito naman po yung isang scenario na kung saan si AIF naman o yung SPA o representative natin sa Pilipinas ang pipirma in behalf of the single buyer. So ganito po ang mangyayari, no? Magsi-signature po siya dito sa may buyer portion. Again, itaas po ng konti para meron pong space for pangalan. What if naman meron siyang co-borrower? Ganito po. So ganun pa rin, sa buyer po siya pipirma, yung AIF ang pirma po dyan, at yung sa co-borrower, siya din ang pipirma. So dalawang pirma na po ang gagawin ng AIF or representative dyan. What if naman po yung single buyer natin ay may dalawang co-borrower, yung mag-asawa, no? So ganito rin po ang gagawin. Again, sa buyer portion,
dun po sa co-borrower sa baba ng spouse at dun sa baba po ng signature ng co-borrower yung kanyang spouse. Ayan. So tatlong pirma po ng AIF o yung representative natin. So lahat po effectively siya po ang nagpipirma. Dito naman po sa ganitong scenario, married naman po yung kliyente natin. Ito na po yun. No? So again, sa single buyer po, ay sorry po, sa buyer, dito po siya magpipirma kasi nag-asawa na nga pala. No? Dito po yung asawa naman niya. Again po, iangat niyo po ng konti para may portion naman po para ma-print ni Filinvest yung pangalan ng mag-asawa. Tapos what if yung married po na kliyente natin ay merong single na co-borrower, ganito po ang mangyayari. So again, parehas din po nung nasa taas, pipirma po silang dalawang mag-asawa dyan sa buyer at saka sa spouse. Sa baba naman po yung co-borrower. Ayan. And what if naman po ay married din ang ating co-borrower? So ganun din po, no? Pipirma muna si buyer, pipirma si spouse, pipirma si co-borrower, at pipirma po yung spouse ng co-borrower. Ayun, so apat na signature pala yun. Ganyan po siya. And what if naman po yung AIF po yung representative ang magpipirma sa Pilipinas. So ito po, no, siya po ang pipirma doon sa in behalf of doon sa married client. Dalawang pirma niya po yan. Both sa buyer and spouse. Ganun naman din po sa may co-borrower na isa na single. Sa spouses, siya pa rin po ang magpipirma. At pangatlong pirma ng AIF, yung doon naman sa co-borrower. So effectively po siya lahat ang nagpipirma para sa lahat. And ganun din po, pag married po yung co-borrower, apat na pirma po ang pipirmahan ni AIF. Ayan. So yan po. Sana po i-clear ang ating tinuturo ngayon, sinishare. Yung sa deed of absolute sale naman po, medyo iba lang po yung format nito. Ganito po ang format niya, pero madali lang po din. Parang katulad din po nung kanina. Pero isa lang po itong page. Sa likod po, wala itong naka-print out. So blanco po yung likod niya. Isang page lang po talaga siya na mahaba. So dito po yung pipirmahan sa bandang mas mababa lang ng konti sa gitna. So ganun din po, single. Signature ng single po na buyer natin, iangat po ng konti para may portion for the printout ng pangalan. Single with co-borrower na single din. So dito sa buyer, yung single. Doon sa baba ng spouse, yung co-borrower. Ayan. Again, wag lalagyan po yung spouse. And what if single naman po at ang kanyang co-borrower ay may asawa? So ganyan po ang kanyang gagawin. Single buyer, dito po tayo. At yung co-borrower sa baba ng spouse at sa baba din ng signature ng spouse ng co-borrower. Ayan. What if yung representative na naman ang magpipirma po sa Pilipinas? So ganun din po, same thing po. No? Yung buyer, siya po ang pipirma in behalf of the single buyer. At doon naman po sa buyer na may co-borrower, siya rin po magpipirma ng single buyer. At doon sa co-borrower, sa baba po nung spouse. And doon po sa mga may co-borrower na may asawa, same thing, si buyer muna sa taas, sa baba ng spouse na portion, yung isang co-borrower at yung kanyang asawa. Lahat po ang pipirma ay yung AIF niya o yung representative. And ito naman po yung sa married naman. So sa married naman po, again, sa buyer po yung principal at sa baba naman po yung spouse. Huwag po kakalimutan ng space para po mapaglagyan pa ng pangalan. Married po with co-borrower na single, ganun din po uulitin lang yan, ganyan. At dito naman po yung co-borrower sa baba ng spouse ni principal. At ito naman po yung married at married din ang co-borrower. So pipirma si principal buyer sa taas, sa spouse yung kanyang asawa, co-borrower sa baba, at yung kanyang asawa din sa babang signature. So apat po yan. And what if naman po yung AIF at representative natin pipirma, ganun din po. Katulad po ng mga nauna, sa buyer po siya ang pipirma. Pati po sa spouse. Pag may co-borrower po, tatlo din ang kanyang pipirmahan. So sa buyer, sa spouse, at sa co-borrower. At pag married po ang co-borrower, siya naman po din ang pipirma dun sa apat naman. So sa buyer, sa spouse, sa co-borrower, at sa spouse ng co-borrower. No, madali lang naman pala, no? So effectively siya lahat ang pipirma na mga kailangan. So ito pa po yung isa pong document, yung proxy na tinatawag sa condominium po ito kadalasan. Ganito naman pong itsura niya. So isang page lang po siya na short lang ito, no? Parang A4 size siya. No? So yan po yung ating red box and red arrow. Dito po siya pipirma. So i-zoom po natin yan. Dito po yan sa may name and signature of the buyer. So dito po mapapansin nyo, isa lang yung nakalagay. So ang single po nating buyer, ilalagay po natin ang pangalan niya dyan at saka signature. Ayan. Para naman sa single na may co-borrower, ganito po ang gagawin. Printed name and signature dito. Dito lang po sa may katabi, sa may kanan. Lalagay yung pangalan ng co-borrower at signature niya. So isusulat kamay na lang po natin to. At kung meron naman pong asawa ang ating co-borrower, again, si buyer muna, tapos si co-borrower, and then yung kanyang asawa. So what if naman po yung AIF o yung representative ang magpipirma in behalf
dun sa buyer. So sa single buyer po natin, siya ang maglalagay ng pangalan pa rin ng buyer, pirma nga lang nung AIF. Again, inuulit po natin, ang ilalagay po na pangalan po dito, yung buyer pa rin na single, ang pipirma nga lang yung representative. So sa ano naman po, sa may co-borrower, ganun din po, pangalan pa rin ng buyer, signature ng AIF, pangalan ng co-borrower, at signature din po nung AIF. So siya pa rin po dalawa ang nagpirma niyan. Sa may meron naman pong asawa na co-borrower, again sa principal buyer, pangalan pa rin ng principal buyer, signature ng AIF, pangalan ng co-borrower, signature pa rin ng AIF, at pangalan ng asawa at signature pa rin ng AIF. So tatlong signature po ang AIF dyan. Sa married client naman po natin, ganun din po, pangalan ng mag-asawa, pag sila ang magpipirma, so yan, magkatabi po yan. At kung meron naman silang co-borrower na single, so si principal buyer, si spouse niya, at yung co-borrower sa pangatlo. Ayun po, din, kumbaga sa katabi lang lagi niya na nilalagay sa kanan. And kung may co-borrower po na married din, so si principal buyer, ang kanyang asawa, ang co-borrower, at ang kanyang asawa din. So apat po na hilera po yan na ganyan. Basta po pantay po siya na ganun. Yan po yung ating pagpipirmahan. What if naman yung AIF o yung representative naman ang magpipirma in behalf of them? So sa single buyer naman po, married, no? Si pangalan po ng principal buyer pero pirma ng AIF, pangalan po ng asawa pero pirma pa rin ng AIF. So dalawa po ang pipirma ni AIF representative dyan. Pag meron naman pong co-borrower, tatlo naman po. So pangalan pa rin ni buyer, pirma ni AIF, pangalan ni Mrs. niya or spouse, signature ng AIF, pangalan po ng co-borrower, signature pa rin ng AIF. So tatlong signature po yan ng AIF o yung representative. Pag married po yung co-borrower, so si buyer, pangalan ng buyer, signature ng AIF, pangalan ng asawa niya, AIF pa rin ang magsasign, co-borrower, AIF pa rin, at yung asawa ni co-borrower, AIF pa rin. So, apat na signature ni AIF ang ipipirma po sa ganitong senaryo. So, yun lang po pala. Tapos na, no? So, thank you for listening and happy sharing. Maraming salamat po at sana po ay nakatulong ang ating munting sharing para mas maging epektibo at accurate at hindi magkamali po sa mga dokumento at hindi madelay ang ating mga transaksyon. Maraming salamat po. Ito muli ang inyong lingkod, David II at mas kilala pong DJ Double D. Maraming salamat. Mapagpalang buhay.